Nangyayari po ang lahat na tumayo na sa ating gawain. Sige po, tayo pong lahat ay mukha at pumikit, ating pong hingin ang patubay at gabay ng ating Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa umagang ito, Panginoon, na pinagkalaw mo sa amin. Salamat o Diyos sa huling linggo na ito ng taon, Panginoon Lord God, na naririto kami, Panginoon Lord God, upang pasalamatan ka, upang sambahin ka o Diyos, sa kabutihan mo, sa katapatan mo sa nagdaang taon na ito, Panginoon Lord God. Maraming salamat o Diyos sa pagpapala mo, sa biyaya, sa pagsama mo sa amin, Panginoon Lord God. Hindi ka nagkulang, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon Lord God. Kaya karapat dapat ka sa pasasalamat, Panginoon Lord God. Karapat dapat ka sa pagsamba namin, Panginoon Lord God. At ang huling linggo na ito, Panginoon Lord God, ay iniaalay namin sa iyo, Panginoon Lord God. Naririto kami upang marinig ka, Panginoon Lord God, makatagpo ka, maranasan ka, Panginoon Lord God, sa lugar na ito, Panginoon Lord God. At wala kaming ibang nanaisin kundi ang maranasan ka, Panginoon Lord God, ang maranasan ng iyong presensya, Panginoon Lord God. O salamat, Panginoon. O purihin ang iyong banal na pangalan sa lugar na ito, Panginoon Lord God. Ikaw lang ang makikita, ikaw lamang mahahayag, ikaw lamang ang pupurihin namin, ikaw lamang dadakilain, Panginoon Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Oh, hallelujah, praise you, hallelujah, praise you, Jesus, Panginoon Lord God. Oh, salamat, salamat, Panginoon Lord God. At sa ilamang po namin binibigay ang pinakamataas na papuring pasasalamat. Ang pagdakila ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Hayaan kong basahin ko sa inyo ang mga verses mula sa Psalms 103. Sabi po dito, praise the Lord, my soul. In all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Who forgives all your sins and heals all your diseases. Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Who satisfies your desires with good things so that youth is renewed like eagles. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Praise the Lord, you His angels, you mighty ones who do His bidding, who obeys His word. Praise the Lord, all His heavenly hosts, you His servants who do His will. Praise the Lord, all His works everywhere in His dominion. Praise the Lord, all, oh my soul. Purihin natin ang Panginoon sa oras na ito. Napakabuti ng Panginoon sa nagdaang taon na ito. Kaya sa oras na ito atin siyang pasalamatan sa huling pagkakataon sa linggo na ito. Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah! Sa pagdating, ay natinakal
Ama, Panginoon, Lord God, sa kabutihan mo, Panginoon, sa katapatan mo sa iyong mga anak, Panginoon. O salamat, Panginoon, Lord God. Tinawid mo kami, Panginoon, Lord God. Kaya kami naririto dahil sa biyaya mo, Panginoon. Sa habag mo, Panginoon, Lord God. Kaya salamat, Panginoon, Lord God. O pinupuri ka namin, Panginoon. Babalik sa iyong mahal, sa iyong awa at habag. Ang tunay na kapayapaan sa iyo lamang matatagpuan. Hirap di man magkukulang sa'yo, minamahal mo pa rin. Tinawag mo ako ng nag-iagap mo at hinagkan kay lawak ng pag-ibig mo sa aming mga kasalanan. Babalik sa iyong mahal, sa iyong awa at habag. Tunay na kapayapaan sa iyo lamang matatagpuan. Hirap di man magkukulang sa iyo, minamahal mo pa rin. Hirap di man magkukulang sa iyo, minamahal mo pa rin. Tinawag mo ako
Nakilala aking pamilya, pag-ibig mo'y di nagbago sa akin. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, tanggap mo ang puso ko na puri, sumasamba. Salamat aking Ama. Bawat sandali sa habang buhay ay mananatili
pagbagsak, Panginoon, Lord God, ay nariyan ka, Panginoon, upang alalayan kami, Panginoon. Sa kabiguan, Panginoon, Lord God, ng buhay na ito, Panginoon, lagi kang nariyan, nakaalalay, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon. Kaya't salamat, Panginoon, dahil sa nagdaang taon na ito, Panginoon, tinaguyod mo kami, sinamahan mo kami, minahal mo kami. Salamat, Panginoon. Wala kang ibang mahihiling sa darating na bagong taon kundi ang iyong pagsama, Panginoon, Lord God, ang iyong presensya, Panginoon, Lord God, ang iyong pagmahal, Panginoon, ang iyong pagkalinga sa amin, Panginoon. O salamat, Panginoon. Wala kang ibang nanaisin kundi ikaw lamang, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, at sa namin binibigay ang pinakamataas na papuring pagsamba ng pagdakila ay sa iyo lamang, sa mga anak ni Jesus. Lahat ng masabi. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hindi po sobrang ganda ng ating mga awitin. Para siyang isang banayad na panalangin sa ating Panginoon. Pagpapasalamat sa ating Diyos sa sama niya sa atin sa buong taon na nagdaan. Itinawid tayo ng Panginoon. Amen po. Hallelujah. Mga kapatid, ngayong pong araw na to, ngayong huling linggo po ng taon,
Kayo po ba'y nagagalak dahil nakaabot po tayo dito? Amen! Tayo magalak sapagkat mabuti ang Panginoon. Ilang po ang makuha natin na ang Panginoon kahit na kailan hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan. Marami man po tayong mga pinagdaanan, maraming mga panalangin, alam ko po na sinagot sa atin ng Panginoon. May mga panalangin, hinihintay pa tayo. At may mga tagumpay at may mga pagod tayo na ang Panginoon lang naman po ang nakakaalam. Ngunit sa pagtatapos po ng taon na ito, mga kapatid, naayayahan po tayo ng Diyos na huminto muna po sa mandali at tanungin ang ating mga sarili sa oras na ito, mga kapatid. Ano ang iaalay ko sa Panginoon sa habang tinatapos ko ang taon na ito? Niyo po sa Biblia, since mag-New Year na po, mga kapatid, alam po natin yung first fruit, binibigay po talaga yan sa simula. Pero, ang sabi po dito sa Proverbs 3 verse 9, igalang mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan at sa pamamagitan ng unang bunga ng lahat mong ani. So, ibig sabihin, hindi lang siya like every first Sunday ng year, kundi bawat ani na mayroon tayo, laging ang unang portion ay laging sa Panginoon. Amen po. So, ang first fruits ay tanda po ng Diyos ang una, kahit na hindi pa malinaw yung mga susunod pang mga ating kakaharapin. So, ngayon po, ang dala po natin, hindi lang yung mga inilagay niyo po sa sobre ngayon, kundi isang buong taon. Isang buong taon na lahat ng nangyari sa loob po nito. At sa huling linggo na to, parang sinasabi po natin sa ating Panginoon na, Lord, bago pa man po matapos ang taon, ikaw pa rin ang aking inuuna. Amen? Ang ating pagbibigay po ay nagiging paraan para ideklara po natin na ang Diyos ang pinagmulan at patutunguhan pa rin ang lahat ng bagay na mayroon tayo. So, hindi lang po tayo nagbibigay dahil tapos na ang lahat, nakatagpos tayo, kundi dahil ang Diyos po ay nananatiling tapat magpasa hanggang ngayon sa dulo ng walang hanggan. Amen po? Nakahanda na po ba ang ating mga kaloob? Amen. Sige po, tayo po ay sama-samang manalangin. Tumulog tayo sa Panginoon ng may pasasalamat. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng mayroon kami, Lord God, sa lahat ng inilagay namin, inihanda namin, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa buong taon na ikaw ay kasama namin sa lakaring ito, Panginoon. At isinasara po namin ang kabanata ng taon na to at inaalay po namin ito sa inyo. At naniniwala po kami, Panginoon, na kasama ka namin sa anumang pahina, Panginoon, ng buhay po namin, Lord. At ikaw pa rin po ang mamumuna at ikaw pa rin po ang aming susundin sapagkat, Ama, Lord God, napatunayan po namin ang iyong katapatan, Lord God. Hindi lang ngayon, Panginoon, kundi sa mga nagdaang panahon, Panginoon, ng aming mga buhay na natili kang tapat at magiging tapat, Panginoon, sa mga susunod. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kaloob, Panginoon, na ito, na sa'yo lang rin naman po nagmula, Panginoon. Kaya nga po, bilang pinakamainam na handog, Panginoon, bibigay namin sa iyo, Panginoon, naway masiyahan ka, naway malugod ka, Panginoon, sa makikita mo sa puso ng bawat isa, Lord God. At wala na po kaming ibang hinihiling, Panginoon, kundi makita namin, Panginoon, maramdaman namin yung kasiyahan mo, Panginoon, sa lahat, Lord God, ng pagsamba, Lord, na ibibigay sa iyo ng iyong mga anak. Maraming salamat, Ama. Ikaw pa rin po ang magtataguyod sa aming Panginoon. Salamat, God, sa lahat ng ito. Purihin ka, tuwalatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, makapagbigay po tayo namin kaloob.
Ayun. Good morning po. Masaya ba tayo ngayong araw na to? Ako po napakasaya. Masaya po ako sa umagang ito dahil ito yung huling linggo para sa taong ito. At a privilege na makapagbahagi po ng message ni Lord sa araw na ito. Nawa hindi makawala sa atin yung message ni Lord para sa huling linggo ng taong ito. Maraming sinisipan ako. Oo. Ang pa rin nung 25, may nilaglag pa ako eh. Kaya kagabi ng practice namin, sabi ni Pastor JB, Kuya Tam, tutulog ako. Tutulog bukas, wala ako sa timing ah. Kaya kinonfirm ko sa praise league, sino ka ako preacher? Bukas. Kayo pa ako. Sabi ko, bahala na si Lord, no? Bahala na si Lord. Di ko kasi nasilip yung kalendan. Kaya naging kampante ng konti. Anyway, ang Diyos ang bahala kung paano niya dadalhin ang message sa umagang ito. Privilege po yun na makapagbahagi ng mensahe ng Diyos dahil patapos na ang taon na ito. Ito ng last Sunday, napaka-significant. Mahalaga po ang araw na ito. At mahalaga din yung huling tema natin. Ang tema natin ay relationship goal. Tama ba? Yun yung huling natin eh. Pinakating natin, relationship goal. Patungkol sa relasyon sa Diyos, patungkol sa relasyon natin sa ating kapwa. Alam ko, napakarami na natin natutunan sa loob ng 2 buwan. Marami na tayong nai-apply marahil. Kaya siguro, magka-closing prayer na tayo. Siguro, daragot tayo sa Lord, anong gagawin natin bukas? Kasi ang ganda nung huling tema namin for 2 months. Patungkol sa relasyon sa iyo, patungkol sa relasyon sa aming kapwa. 2 buwan singkad na ito ay napakinggan ng mga anak mo. Kaya siguro, papasok tayo sa pagre-reflect. Ang Diyos ang bahala sa umagang ito. Paano tayo magre-reflect doon sa mga mensahe na napakinggan natin sa iba't ibang itinayo ng Diyos, doon sa message na sa atin sa loob ng 2 buwan. Marami tayong pinag-usapan tungkol sa relasyon. Relasyon sa Diyos, relasyon sa ating kapwa. At ako po'y nakapagturo yata last month patungkol sa kung paano i-resolve ba ang mga conflicts. How to resolve conflicts na pagka tayo talaga ay may niyang mga nakasanayan, may mga differences. Pero hindi naging dahilan yun para hindi tayo magiging isa. Ano po? At marahil, habang tayo nakikinig sa mensahe ng Diyos sa loob ng 2 buwan, iba't iba ang mga message ng Panginoon, marahil po ay may pagkakataong naisip natin habang nakikinig tayo ng message, para kay ganito yun. Para kay brother yung message, para kay sister, para doon sa leader, para sa ka-church ko, para sa kapitbahay ko. Marahil, ganun ang ating mga pagkakataong naisip habang tayo nakikinig ng message. Pero ngayong huling linggo ng temang ito, hindi natin pag-uusapan ng iba. Pag-uusapan natin direkta ang ating mga sarili. Magre-reflect tayo doon sa huling tema sa taong ito tungkol sa relationship goals. Magre-reflect po tayo. Ngayong umaga, haharap tayo sa isang simpleng tanong na ating paksa. Ano ang naidudulot ko sa relasyon? Tayo ang tinatanong ngayon yan. Hindi ang katabi mo. Hindi ang kakilala mo. Tayo mismo, rekta ang tatanungin ng Diyos. Ano ang naidudulot ko sa relasyon? Buhay ba o bigat? So, kapag ako ay nagsalita, kapag ako ay dumarating, kapag ako ay kasama, buhay ba o bigat ang naiiwan ko sa kanila? Ang teksto po natin, aklat ng Lucas, Kabanata 6, talata 43 hanggang 45. Walang mabuting punong kahoy ang namumunga ng masama, at wala ring masamang puno ang namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakakapitas ng igos
sa matitinik na halaman o ng ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Sandali po tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon kami ay magkasama-sama. Sa pagkakataon po na muli ay mapakinggan ang iyong mensahe sa huling linggo ng taong ito. Panginoon, mangusap ka sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, O Diyos, na madinig namin ang iyong dinig sa oras na ito, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, ng salita mo na masik sa umagang ito ay tunay na matanim ng malalim sa puso at kaisipan ng bawat isa. Salamat po na lagi kami may pagkakataon na makilala ka. Salamat po na lagi may pagkakataon na kami ay makapagnilay, makapag-evaluate ng aming po mga sarili, makapag-reflect kami doon sa loob ng isang taon, O Diyos, na aming inilagay sa iglesia nito. Napakaraming mga messages, napakaraming mga pangangaral. Lord, nasaan na ba kami? Alam po namin, Panginoon, na alam mo po ang aming kalagayan. Alam mo po kung ano ang aming kinakaharap sa buhay. Alam mo ang laman ng aming puso. Nalalaman mo ang laman ng aming kaisipan. Lord, hayaan mo po na ang mensahe sa amin ito ay magsilbing paalala sa bawat isa po sa amin. Na huwag matapos po ang taong ito na hindi kami magkaroon ng pangako sa iyo. Na hindi kami magkaroon ng pagsasabit sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita at kalooban. Gamitin niyo po ang lingkod na inyong instrumento lamang upang ang mensahe sa umagang ito ay makarating ng maayos, ng simple at malinaw. Salamat, Holy Spirit, kasama ka namin sa umagang ito. Ito ang idalangin, Lord, sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. So, ang paksa po natin sa umagang ito ay ano ang naidudulot ko sa relasyon? Buhay ba o bigat? Iksi lamang po ito. May tatlong bagay lamang na gusto kong ibahagi sa inyo kung ano ba ang naidudulot natin. Ano ang epekto natin sa ibang tao? Tayo ba ay naging kagaanan o tayo naging kabigatan para sa kanila? Sa ating pakikipag-ugnayan, sa ating pakikipag-relasyon sa kanila. Ang una po ay ito pong unang tanong, ikaw ba ay taong nagdadala ng buhay o nagdadagdag ng bigat? So, unang pag-aral natin ay magkakaroon tayo ng isang malalim na self-reflection. Ikaw ba ay taong nagdadala ng buhay o nagdadagdag ng bigat? Mga kapatid, alam po natin, hindi lahat ng tao, not all people bring the same atmosphere. Hindi lahat ng tao pareho ang naidudulot. Pareho ang naibibigay sa atin. May mga tao po na pagdating pa lang, may tao na pagdating pa lang sa isang lugar, gumagaan na ang pakiramdam ng marami. May mga tao po na ganon. Pagdating pa lamang sa isang lugar, gumagaan na agad ang pakiramdam mo. Why? Kasi yung tao yun, magaang kausap. May wisdom. Maganda ang napaka-positibo. Kaya ang sarap niya kapag sinamati ang presensya niya ay talagang nakakagaan sa bawat isa. Meron ganon. May mga tao pagdating pa lamang ay gumagaan na ang pakiramdam ng marami. Subalit meron namang mga tao. May mga tao naman na pagdating pa lamang, parang si Moises. Nahati ang dagat. Ayaw salubungin ng tao, ayaw makasama, ayaw makausap. No? May mga taong ganon. Pagdating pa lamang, biglang bumibigat na ang pakiramdam ng paligid. Bakit? Yung tao ito kasi napaka-negative. Tao ito kasi napaka-daming reklamo sa buhay. Mahirap kausap. Ayaw kong mahawa sa kanyang negative vibes. Kung sabi nga ng iba, negative vibes ang dating ito. Kaya yung presence niya, hindi namin gusto. Iniiwasan ng marami.
Hindi dahil masama yung mga taong ito. Marahil may dinadala sila sa kanilang mga puso. Yun ang totoo. Sabi na aklat ng Mateo 12:34, sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung laman ng puso ng tao, lalabas talaga sa bibig yan. Ibig ko sabihin, tingnan po natin, suriin natin. Sino okay ngayong araw na to? Siguro di okay yung ano. No? Generally, sino po ang okay dito? Palakpakan nga po natin ng Diyos. Okay. Alam niyo po, kapag okay ang araw mo, madali maging mabait. Di ba? No? Pag okay ang araw mo, ang dali maging mabait. Paano ba naging okay ang araw ng tao? Kapag may biyaya, may pera ko, okay na okay ang araw. No? Kapag ang lahat ay nangyayari ng maayos, okay na okay ang araw, madaling maging mabait. Kondisyon na kondisyon ka eh. Pero kapag pagod ka na, kapag hirap na hirap ka sa buhay, kapag ikaw stress na stress, kapag napipikon ka na, kapag naiinis ka na, kapag bigat na bigat tayong kalooban, kapatid, doon lumalabas kung ano ang talaga ang laman ng puso ng tao. Nagtitrigger. Doon lumalabas kung ano talaga ang laman ng puso ng tao sa panahon na pagod ka, stress ka, nasasaktan ka, napipikon ka, naiinis ka. Lalabas at lalabas kung ano ang laman ng puso ng isang tao. Hindi aksidente ang mga salitang wala ka talagang kwenta. Hindi aksidente yung mga salitang bahala ka na nga sa buhay mo. Hindi rin aksidente yung ako na lang lagi. Yung mga salitang ito ay hindi aksidente. Hindi yun nadala lang ng emosyon kaya nabibitawan ng tao. Hindi yun bad mood lang kasi siya. Kundi yun ang totoong nag-overflow. Yun yung talagang lumabas sa kanyang bibig galing sa kanyang kalooban. Scientifically and psychologically speaking, sabi po sa pag-aaral, kapag pagod daw ang isang tao, kapag pagod, matatakawan, humihina yung self-control ng isipan. Kapag pagod na pagod ka, sa maraming kapagalan ng buhay, humihina yung self-control ng isip. Lumalakas ang emosyon at nawawala yung filter, yung emotional filter. Nawawala ito, yung pansala. Kaya minsan, yung mabait na tao, minsan po yung mabait na tao, naging masungit kapag pagod. Meron mo kapag gano'n, mabait yan, pero biglang sumungit, no? Baka may pinagdaanan lang kapagod. Yung tahimik na tao, magugulat ka, biglang sumasabog. May pinagmulan, may pinanggalingan. Maaaring galing sa stress, sa pagod, sa problema. Nasa lubong mo, wala sa timing. No? Nababago ang kanyang pag-uugali. No? Depende sa kanyang karanasan. Siya man ay na-stress, siya man ay puno ng problema, may pinagdaraanan, lumalabas sa bibig ng isang tao kung ano man ang nilalaman ng kanyang puso. Kaya po itinuturo ng Bible na pakaingatan natin at bantayan ang ating mga puso. Sabi po ng Kawikaan, Kabanata 4, talatang 23. Ang puso mo ay ingatang mabuti at alagaan. Bakit? Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Halimbawa po, sa bahay, may mga magulang na hindi naman masamang tao. Wala namang magulang na masamang tao. Pero palaging galit ang tono. No? Konting ingay, galit agad. Naiinis agad sa mga anak. At minsan hindi sinasadya, pero takot ang naiiwan sa mga anak. Dahil laging mataas ang boses. Laging mainit ang ulo, konting bagay na papagdiskitahan ang mga anak. Kahit sa simbahan, sa iglesia, faithful sa attendance, walang absent. Di pumapalya. Active sa anumang ministeryo. Subalit, on the other hand, on the other side, mabilis po muna. Judgmental. O kaya,
mahirap pakisamahan. Sa puntong ito, magkaroon tayo ng konting pagninilay. Mag-reflect po tayo, sabi po doon. Nailagay ko po kaya? Ayan, tingnan po natin. Ang tanong po, kapag dumarating ka sa isang lugar, ano kaya? Magre-reflect po tayo mga kapatid. Kapag dumarating ka sa isang lugar, kahit saan mang venue, gumagaan ba ang paligid? O bumibigat dahil sa presence mo? Ano ang iyong impluensya? Ano ang epekto ng iyong presensya sa panahong ikaw ay nakakasalamuhan ng ibang tao? Naging blessing ka ba? Naging pagpapala ka ba? Gumagaan ba ang paligid o bumibigat? Kapag umuwi ka mula sa trabaho, di ba? Pagod ka eh. Pagdating ba ng bahay, ikaw ay nakakasok mo ng comfort o lalo ko na-stress sa dinadagtan mo sa bahay. No? Galing ka ng trabaho, ikaw ba ay napapahinga ng totoo? O lalo ka lang na-stress dahil sa dinadagtan mo sa bahay? Kapag tayo ay nagsasalita, meron tayong kausap. Kaibigan, kaklase, katrabaho, kapatid. May pag-asa bang naiiwan sa lahat ng salitang binibitawan natin? O nadi-discourage sila sa paraan ng pagsasalita mo o sa lahat ng salitang lumalabas sa iyong bibig? Sa halip na sila ay ma-encourage, ay nadi-discourage sila. Sabi po ng Bible, sa aklat ng Epeso, Kabanata 4, talat ng 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Nawa ang presence po natin ay magsilbing kagaanan sa tuwing tayo ay nakakasalamuhan ng sino mang kaharap natin at hindi nagiging kabigatan para sa kanila. Amin mo ba doon? Sikapin po natin na sino mang ating nakakasalamo sa bawat araw, kaibigan man niya, katrabaho, kaklase, nagiging magaan ang kanilang nararamdaman sa tuwing nakakasama ka, nakakausap ka. Hindi yung lalo silang nabibigatan dahil sa presensya mo. Pangalawang bagay na paalala ko sa atin sa bagong ito, ang paraan ng pakikitungo mo ay nagiging aral sa iba. Kung paano ka makitungo, nag-iiwan ito ng aral sa iba. Yun po ang pangalawa. Ang paraan ng pakikitungo mo ay nagiging aral sa iba. Nag-iiwan ito ng aral sa iba. Ang iglesia po ay hindi lang binubuo ng ngayon. No? Ang iglesia po, ang church, ang simbahan, ay hindi lang para sa ngayon. May susunod pa itong henerasyon, mga kapatid. Gaya po natin, may susunod pa itong henerasyon. Sabi ng awit, sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay mapupurihan. Iyahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang dami nating mga bata. Ang dami nating mga youth. Meron din tayong mga newcomers, mga new believers, mga new attendees. May mga batang nakatingin, may mga kabataang nagmamasid, may mga bagong mananampalataya na natututo sa tuwing dumadalo sila sa agape. Papapasin po natin nakaraan, ang daming bata. Unang 50 yata yung mga naliit na yun. Ilang panahon yan? May ba't yung mga yan eh nagalit sa bata? E ngayon, mga youth na. Ang bilis ang ikot ng panahon. Hindi mo sila pwedeng i-etsopera. May dahilan kung bakit sila napunta dito. Pero alam niyo ba, yung mga batang iyan, yung mga kabataan iyan, yung mga bagong umaattend, ang klase ng ang buhay natin ay maaari magkaroon ng impluwensya sa kanila, sa anumang nakikita nila sa atin. Hindi lang po yung sermon, hindi lamang po yung sermon every Sunday ang nagtuturo sa kanila ng tama. Mas malakas po yung halimbawang nakikita nila sa atin. Ano yung bagay na nakikita sa atin ng mga bata, ng mga kabataan, ng mga bagong dumadalo, lahat ng iyan ay
o makapag-iiwan tayo ng aral sa paraan ng ating pananalita, sa paraan ng ating pamumuhay, kung paano tayo nakikisalamuha. Meron pong mga bata, halimbawa po, kapag ang bata po, nakakarinig ng panalangin sa kanilang tahanan, pero nakakakita din ng sigawan, nalilito yung kanilang pananampalataya, mga batang ito. Nalilito sila kung sino talaga ang nandun sa kanilang tahanan, sa kanilang bahay. Kasi malakas ang boses ng tatay, malakas ang boses ng nanay, hindi alam kung sino ang Diyos sa kanilang bahay, pero nananalangin sila. No? Nalilito. May mga kabataan naman na natututo kung paano makitungo ng tama dahil sa mga nakikita sa matatanda. Sabi nga, ang nakikita sa matatanda ay ginagawa ng mga bata. Ang tanong po sa umaga ito ay hindi active ba tayo sa church? Ang tanong po ay, anong halimbawa ang naidudulot mo na dapat tularan ng mga bata, ng mga kabataan, at ang mga bagong dumadalo? Anong halimbawa ang naidudulot mo na pwede nilang tularan? Kung gagayahin ka ng bata, mga kapatid, kung gagayahin ka ng mga kabataan, ng bagong Kristiyano, ang ugali mo ba ay maglalapit o maglalayo sa Diyos? Di ba? Kung gagayahin ka ng bata, ng mga kabataan, ng mga bagong dumadalo, ang ugali mo ba na nakikita nila ay maglalapit o maglalayo sa Diyos? Anong legacy yung kanilang susundan? Kaya ang iglesia po ay hindi sa ngayon lang. May susunod na henerasyon. Yung mga batang dumadalo, sa susunod na panahon, dahil nakikita nilang ikay nananalangin, ikay masipag dumadalo, ikay tapat sa Panginoon, susundan nila kung ano yung nakikita. Susundan nila kung ano yung nakikita. Sabi ng unang Korinto, Kabanata 11, talatang 1, sabi ni Pablo, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Imitate me, sabi ni Pablo. Yung mga ginagawa kong paglilingkod, yung katapatan ko, sabi niya, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Nawa po, ganun din ang maging mithiin natin. Tularan tayo, may mabuting tutularan sa atin, ipatulad natin sa ating mga anak, sa mga kabataan na dumadalo sa iglesia nito, sa mga batang nakikita natin na lumilitaw. Huwag lang sana every occasion na lumilitaw. Andiyan, dito man sa baliwag, sa mangga, nagsisidal ang mga batang ito, huwag natin hayaan na sila hindi masundan ng tamang aral. Pangatlo po na nais na maibahagi sa umagang ito ay ang totoong relasyon ay pinipili araw-araw. Pinipili kahit mahirap. Ito ay tumutukoy sa sustainability and commitment. Na? Ang totoong relasyon mo man sa Diyos siya, relasyon mo sa kapwa, pinipili yan araw-araw. Kahit mahirap. Yung pagmamahal, mga kapatid, hindi lagi nararamdaman eh. Naniniwala mo ba kayo doon? Yung pagmamahal, hindi lagi nararamdaman. Pero pwede mong piliin na mahalin ang Diyos, mahalin ang iyong kapwa. Tandaan po natin yan. Hindi tayo pwedeng lagi magbase sa pakiramdam sa nararamdaman. Mahal ko ang aking kapwa. Why? Bakit? Mahal mo yung kapwa. Tayo may nakikita ang kamahal-mahal. Paano kung wala ka nakikita ang kamahal-mahal sa kanya? So, hindi na maging basihan. May mga pagkakataong hindi mo nararamdaman ang pag-ibig, hindi mo nararamdaman ang pagmamahal, pero pwede mong piliin pa rin na mahalin ang iyong kapwa dahil ng pagmamahal mo sa Diyos. Ang sabi ng Bible, Lucas 9:23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagdanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sabi ng Lucas 9:23. Hindi po one-time decision ng commitment. Ang pagkukomit sa Diyos, ang pagkukomit sa iyong kapwa, hindi one time. Araw-araw mo itong didesisyonan. Araw-araw ka magdidesisyon na magkukomit ka sa Diyos, magkukomit ka sa iyong kapwa. Araw-araw na pagpapakumbaba,
araw-araw na pagpili ng tama, araw-araw na pagbalik kay Kristo. Araw-araw po yun. Ulitin ka po, ang pagkukomit sa Diyos, ang pagkukomit sa iyong kapwa, araw-araw na gawain. Araw-araw na paglapit sa Diyos, araw-araw na pagpapakumbaba para sa Kanya, araw-araw na pagpili ng tama. Sabi ng Colosas, kaya nga dahil kayo'y hindi lang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, maging mabait, magpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Yung pagkasorry po ay hindi isang sorry lang po ang nag-aayos ng relasyon, no? Kundi maraming beses na ito ay dapat gawin ng may kababaan. Hindi rin po isang sermon lamang ang bumubuo parang isang iglesia ay magkaroon ng tinatawag na pagkakaisa, unity. Kundi kinakailangan po ng ugali na consistency sa ating pong pag-ugali. Ngayon pong linggong ito, sa pagtatapos po ng taong ito, lamang ito po ay huling linggo ng pangaral para sa taong ito. Mamaya po, uwi na tayo. Baka yung iba, may extension pa ng celebration ng Christmas. Baka magbibigay pa ng mga blessings sa iba. Marahil yung iba ay unti-unti na nagpe-prepare, nagpaplano para sa pagharap naman sa bagong taon. Maraming kaabalahan itong mga ilang araw na daraan. Pero gusto ko pong banggitin sa inyo, sabihin sa inyo sa umaga ito, bago matapos nawa ang taong ito, ay may isa pong tanong na hindi natin pwedeng iwanan. Bago po tayo mag-iwalay sa umaga ito. Meron pong isang tanong na hindi natin pwedeng iwanan sa umagang ito. Hindi lang anong nangyari sa akin ngayong taon. Nagre-reflect po tayo ngayong araw na ito eh. Yun ang message ng Diyos eh, to reflect. Tayo po ay hindi natin sinasabi na ano kaya ang nangyari sa akin ngayong taong ito. No? Hindi lang po yun, kundi isipin natin, ano kaya yung iiwan ko sa puso ng mga taong nakasama ko ngayong taong ito? Ano kaya yung iiwan ko sa puso ng mga taong nakasama ko sa taong ito? Mga kapatid, may mga nag-survive ngayong taong ito. Tayo, nag-survive. Pero, ako nalungkot, sa kabilang banda, may mga relasyon nasira. May mga nagtagumpay, pero may mga taong nasaktan ka na hindi mo sinasadya. May mga naging tapat sa simbahan. Napaka-faithful. Pero naging malamig sa sariling tahanan. Sa madaling salita, maaaring sa buong isang taong ito, hindi naging balanse ang ating buhay. Kaya po, ang katotohanan na gusto kong iwan sa inyo sa araw na ito, huwag nating hayaan na pumasok sa bagong taon na may pusong hindi pa rin naaayos. Amin po ba doon? Amin po ba doon? May hamon po ang mensahe ko sa atin. Kaya narito ang hamon po ng mensahe. Ano po? Yung ating pong tema ay relationship goal. At ang hamon, bago tuluyang matapos ang taong ito, ay tatlo lang. Una, personal. Challenge po sa atin, personal. Bago matapos pa ang taong ito, hamunin mo ang iyong sarili. No? Hamunin mo ang sarili mong hayaan ang Diyos na baguhin ka. Challenge yourself. Sabihin mo sa Diyos, baguhin ka. No? Pabago tayo sa Diyos, ayusin mo ang iyong relasyon sa Panginoon. Sapagkat alam niyo ba, bago natin maayos ang ating ugnayan sa ating kapwa, ang relasyon natin sa ating kapwa, dapat ayos ang relasyon sa Diyos.
Kapag nauna mong ayusin ang iyong ugnayan sa Diyos, ang iyong relasyon sa Diyos, maayos mo ang iyong ugnayan, maayos mo ang iyong relasyon sa iyong kapwa. Sabi po ng Bible, O Diyos, ako'y siya sa atin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong namamatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Hamunin natin ang ating sarili. Ipabago natin ang ating sarili sa Diyos. Yun ang unang dapat natin gawin bago matapos ang taong ito. Sapagkat alam natin, napakarami pang dapat na baguhin sa ating buhay. Especially yung nilalaman ng ating mga puso. Sapagkat yung sa teksto po natin, kung ano daw naman ang ating puso, siyang ilalabas ng ating pong bibig. Di ba? Kung ano nilalaman ito? Ang ibig sabihin po niyan, ipanalangin mo sa Diyos ng mga bagay na ipapasok mo sa puso mo ay mga bagay na kapuri-puri, marangal at matuwid sa kanyang harapan. Sa kayong bagay, lahat ng lalabas dito, marangal, matuwid, at kaaya-aya sa kanyang pandinig. Di ba? Ingatan natin anumang bagay na pumapasok sa ating mga puso. Talikuran natin mga bagay na hindi nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Pangalawang hamon, una yung ating sarili, pabago natin sa Panginoon. Pangalawa, yung relasyon sa iyong kapwa. Una, ang challenge ay ipabago mo yung sarili sa Diyos, ayusin mo ang iyong ugnayan sa Panginoon. Pangalawa ay, ang hamon naman ay ang relasyon natin sa ating kapwa. Hamunin mo ang sarili mong ituwid ang kaya pang ituwid. Ano po ibig ko pong sabihin? Humingi ka ng tawad kung kailangan. Bago matapos ang taong ito. Kung hanggang ngayon ay minaalala ka pa na hindi mo nagagawa, na paghingi ng tawad, gawin mo. Huwag mong hayaan na matapos ang taong ito, hindi mo nagagawa ang bagay na yun. Magpatawad ka kahit masakit. Mag-unload ka. Magbitaw ka kahit mabigat. Magpalaya ka ng dapat palayain. Hindi dahil deserve niya na yun, kundi dahil ayaw mong dalhin ang pait sa bagong taon na ito, 2026. Amen? Hindi dahil deserve nila, kundi ayaw mo nang bitbitin ang kapaitan sa susunod na taon. Kaya kung kinakailangan mo magpatawad ka. Kung kinakailangan magbitaw ka, magpalaya ka. Mag-unload ka. Alisin mga bagay na nagpapabigat sa iyong kalooban. Masarap ang maging malaya. Amen? Masarap po ang maging malaya. Na wala tayong iniisip na natatapakan at nasasaktan ng kalooban. Kaya ang hamon po sa atin, kung hanggang ngayon, may naiisip tayo na ang ating nakaugnayan, na nagkaroon tayo ng grudges, mga samaan ng loob, ng hinanakit, kung meron man, huwag mong hayaan na matapos po ang taong ito. Napuntahan siya, kausapin, para tunay na maging malaya ka at hindi mo na ito dalhin sa susunod pang taon. Amen po ba doon? Sabi ng Roma, hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa. Ang sabi ng Bible, mamuhay ng may mapayapa. Kasama ng sino man. Sabi ko yan, natutulog ka ng peace of mind. No? Wala kang iniisip na kung ano man. Kundi payapa lang. Enjoy lang buhay. No? Maiksi ang buhay natin, mga kapatid. Ulitin ko po, ang buhay ng tao maiksi lang. Kung dadagdagan mo pa ng lalo magpapaiksi, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Maiksi lang ang buhay ng tao. Ngayon, kung dadagdagan mo pa ng mga bagay na lalo magpapaiksi ng iyong buhay, ay naku. Di mo ma-enjoy ang buhay. Kung dadagdagan mo ng mga kapaitan, masyadong iiksi ang buhay ng tao. Amen ho ba nun? Amen. Pangatlo, na-challenge po. Maiksi lang po ito. Pangatlo po, na-challenge para sa ating iglesia. Para sa buong iglesia. Bago matapos ang taong ito po ang hamon ko sa ating lahat, sa ating iglesia. Pumasok tayo sa bagong taon na may mas mabuting puso, hindi lang mas maraming plano. Pumasok tayo sa bagong taon na ito na may mas mabuting puso. Hindi lang mas maraming plano, hindi lang mas maraming gawain, mas maraming aktibidad,
mas maraming programa, kundi mas maraming pag-ibig, mas maraming pagpapakumbaba, at mas maraming pagpapatawad. Yan ang kailangan ng ating iglesia. Amen po ba doon? Hindi natin dadalhin sa bagong taon ang mga ugaling winawasak na ng Diyos ngayong taon ito. Amen po ba? Hindi natin bibigbitin na ito. Sabi ng John 13:35, ito ang huling talata. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Pumayo po tayong lahat. Bago po tayo manalangin, tandaan po natin ito mga kapatid. Hindi lahat ng relasyon ay maayos agad. Hindi lahat ng sugat ay gagaling ngayon. Pero ngayon, may isang bagay tayong kayang gawin. Ano po yung isang bagay na kaya natin gawin? Pwede natin piliin na hindi magdala ng bigat sa ating kapwa. Pwede natin piliin na magdala ng buhay sa kanila instead. Pwede natin piliin ngayong oras na ito na magsimulang muli sa biyaya at tulong ng Diyos. Kaya habang tayo ay mananalangin mamaya, bago tayo pagkatapos ng ating isang panabahang awit, huwag tayong humingi ng pagbabago sa ating paligid. Humingi tayo ng pagbabago ng ating mga puso. Tinawag mo ako nga na niyakap mo at hinatag kay lawak ng pag-ibig mo sa aming Ina
aming Ama, tumatakbo patungo sa akin, sa kabila ng aking kalumihan. Pag-ibig mo'y di nagbago sa akin. Salamat po aming Ama. Salamat po sa iyong mensahe na kami po ay nakapag-reflect, Lord. Nasilip namin ang aming pong mga sarili sa ating mga pagkukulang pa namin, mga bagay na dapat namin isuko sa iyo. Panginoon, salamat po. Napakabilis ng panahon. At kami po ay napalapit na naman sa panibagong taong aming haharapin. So kami po ay patuloy na humihingi ng gabay sa iyo. Kami patuloy na humihingi ng awa sa iyo. Panginoon, yabang binigay mo po ang message sa umagang ito, nawa ay challenge po. Yung challenge po na iniwan kanina ay sundin at gawin ng bawat isa. Upang magkaroon kami ng panibagong paniwala sa pagharap namin ng panibagong taon. Maisaayos namin ang aming unahin sa iyo. Maipabago namin ang aming pong mga puso sa iyo, O Diyos. Matipunin niyo, Panginoon, ang laman ng aming puso at kaisipan. Hayaan mo, O Diyos, na magkaroon kami ng pagpapasya, magkaroon kami ng pag-aksyon ng ilagay sa aming mga puso, ng mga bagay na magbibigay ng kapurihan karangalan sa iyo. Ang salita mo, O Diyos, ay laging mamalagi. Itago namin sa aming mga puso at isipan upang maiwasan namin ang pagkakamali at pagkakasala. Punuin mo po ang aming pong puso ng pagmamahal. Punuin mo po ang aming pong puso ng pagpapatawad, Panginoon. Punuin mo po ang aming pong mga isipan na ibang mga salita. Linisin mo po ang buong kami. Kaya din, O Diyos, maisaayos namin ang aming night sa aming kapwa, Panginoon. Kung meron bang bagay na naiisip kami na maaaring hindi pa namin nagagawa na nakasamaan namin ng loob, Lord, magpasya nawa ang bawat isa po sa amin na tunay po na gagawin namin. Nalapitan, puntahan, kausapin ang sino mang tao na amin po nakasamaan ng loob o nagkaroon ng kagalit-man o anumang uri ng hindi pagkakaunawaan. Lord, naway maisaayos namin ang lahat ng ito bago matapos ang taong ito. Kaya hindi, plano namin sa amin pong church. Lord, hayaan mo po na mas lalo pa kaming mapuno ng pagmamahalan, mapuno ng pagpapakumbaba, hindi lamang mga proyekto, hindi lamang mga programa, kundi pusong basag, pusong mapagpakumbaba, pusong masunurin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan. Hayaan mo, O Diyos, sa mga natitira pang mga araw para sa taong ito, magkaroon kami ng pagbubulay-bulay. Lord, makapagplano kami, makapagsimula kami ng bago, Panginoon, sa pagkat alam po namin, napakarami pa naming tatawirin sa buhay nito. Kasama ka, Panginoon, kung paano hindi mo kami pinabayaan sa buong isang taong ito, O Diyos. Nakatawid kami sa bawat araw, iba't ibang karanasan, iba't ibang pangyayari sa buhay, masasaya, masasakit, kapaitan, ang ginawa ng lahat ay nagkaroon ng impact sa amin, nagkaroon ng aral sa bawat isa po sa amin. At alam po namin, Panginoon, kung paano kami ay sinamahan mo itong taong ito, sa panibagong taong haharapin po namin, mas higit mo pa kaming sasamahan. Lord, lagi mo pong tanamin ang iglesia ito. Lagi mo pong samahan ang iglesia ito. Lagi mo pong samahan ang bawat isa po sa amin. Lagi mo pong bantayan ang aming pong pamilya. Sa iyo, Panginoon, nagtitiwala kami. Salamat pong muli sa presence mo. Salamat pong muli sa iyong kabutihan. Ang papuri at pasasalamat sa ilang Panginoon Jesus. Amen. Sige po, bago po tayo umupo, nada po muna tayo ng ating pong prayer partners.
Sige po, tayo po ay po muna pong saglit at makinig po sa ating pong mga announcements. Purihin po ang Panginoon. At sa darating po na linggo, joint fellowship po natin next Sunday dito po sa Baliwag. Tayo po ay magkakaroon ng candle lighting service na ginagawa po natin every first Sunday of the year. So wag po sana kayong mawala sapagkat syempre napakahalaga na maging parte ito ng ating panimula sa bagong taon. So attend po tayo joint fellowship dito po sa Baliwag. Ganun pa rin po ang start po ng ating service. 8 a.m. pa rin po ang ating pong service. So, hindi po 8:30, hindi 9, kundi 8 a.m. ang start po ng ating pong service. At meron din po tayo mamaya na po ito, SYP Year-End Fellowship. Yan po purihin ng Panginoon at nawa po yung mga SYP youth. Ito po kasi ay medyo combine na. Yung mga youth din po natin na working na o yung kinoconsider na po natin ng mga professionals ay invited po kayo sa ating pong SYP Year-End Fellowship mamaya, December 28, today po yan, at 4 p.m. to 7 p.m. So wag po tayo mawawala, 4 p.m. po, saan? Sa Baliwag Grocer Cafe, sa BGC. Yun, baka lumawas pa kayo. Diyan lang po, sa BGC dyan. Sa Baliwag Grocer Cafe. Diyan lang po sa Subic. Sa Subic po ito. Sa may ML malapit. Sa may ML subdivision lang po ito. So, meron po tayong registration fee na 150 pesos lang naman po. So, para po sa ating pong food po ito. And additional announcements po, prayer and fasting po. So, yung yearly prayer and fasting po natin, yung first half po ng ating pong prayer and fasting, January 5 to 11. Daniel's fast po ito. At Ministry Leaders Meeting po, January 10, 9 a.m. Again, Ministry Leaders Meeting, January 10, 9 a.m. Kaya po, mag-prepare na po ating pong mga ministry leaders sa kanila pong mga proposals and reports para po sa January 10. Yun lamang po ating pong mga announcements and God bless us all po. Sige po, tayo magsitayo. Purihin ng Diyos. God bless. Yun po. Purihin po ang Panginoon. Yun lang pong talagang ang importante sinabi ni Pastor Evans sa Matthew. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. May kadugtong po yun. Mabuti ang sinasabi ng tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng tao pagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Yun ang pinaka-importante po, yung ating puso. Diba? Kung maayos ang ating puso, kung laman ito galing po at hatred, lalabas yan, may action yan. Kung yan ay puro takot, pangamba, pag-alala, kalungkutan, lalabas siya sa pagmumukha. Okay, nagre-reflect yan. So, that is the importante doon, yung ating puso. At paano nito natin maayos ang puso? Kaya sinabi ni Pastor, ayusin natin yung relasyon natin sa Panginoon. At lagi natin itong pupunuin. Sabi nga, the word have I hid in my heart that I may not sin against thee. So napaka-importante na lagi tayo magbabasa ng salita ng Diyos, nakikipag-unahin sa ating Diyos, at nasa gayon ay maayos din yung ating puso at ang gano'n, magiging maayos yung ating relasyon sa bawat isa. So lalabas at lalabas, kung maayos ang puso mo, doon lalabas yung tunay na karakter natin lahat. Amen. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat pong muli, Panginoon, sa iyo, God, sa itinuro sa amin. Napaka-importante po, Panginoon, ng lahat ng aming natutunan sa buong 2 linggo, Panginoon. The relationship goals, Lord, ng aming topic. Pinaunawa mo sa amin, pinakita mo sa amin, Panginoon, kung gaano kahalaga ang relasyon namin sa aming kapatiran, sa ibang tao, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, sa lahat, O Diyos. At nais mo, Panginoon, O God, na ayusin, Panginoon, ang anumang pong hindi maayos o magandang relasyon sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ito nga po itinuro mo sa pamamagitan ng mga taong tumayo, Panginoon, sa pulpitong ito, Panginoon, O God.
Ama, tinuro mo rin po sa amin kung paano po patatatagin, pagbubutihin pa, Panginoon, yung aming relasyon sa isa't isa, Panginoon. At pinakita mo, Panginoon, ang importante, Panginoon, o God, gagawa lamang namin yung Panginoon, kung ayos ang relasyon namin sa iyo, Panginoon, o God. Kaya nga po, patuloy, Marino Diyos, ang aming hinihiling sa mga ng Panginoong Jesus, ang inyong pag-aayos, Panginoon, sa puso namin, sa buhay namin, Panginoon. Nasa gayon ay maging maayos din ang relasyon namin, Panginoon, sa bawat isa. Hallelujah. Taas po natin ang kamay. Pagpalain kayo ng ating Yahweh, naway kahabagan kayo, bigyan ng kapayapaan, lingapin, at bigyan ng kahabagan ngayon at magkailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Panginoong Jesus. Amen.